Hello guys, hello Leo, welcome dito sa aking channel, Palaran 888 Leo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay general love and relationship reading para sa lahat ng Leo. Okay, tingnan natin. Okay, 4 cards yung kukunin natin dito Leo. Okay. Okay, first, number 3, number 2, number 10, and 4 of mirrors. Okay. Leo, 3 rings, group date, advisor, proposal, and reassuring rose. Okay. So, Leo, paki-comment sa comment section if you're single or in a relationship. Kunin mo lang yung energy na resonated sa'yo. Pag alam mong hindi para sa'yo, wag mong kunin, okay? So, natin dito sa 3 of rings. Nakikita ko, may mga Leo dito single. So, pwedeng yung Leo ito is medyo may edad na siya. Pwedeng 30 plus, babae or lalaki. Kasi wala namang gender dito sa tarot, diba? So, sinasabi sir dito ng card mo na posibleng isang tao, kaibigan, kapamilya, isang kaibigan or isang kapamilya, ang posibleng irereto ka. Okay? Irereto ka sa kakilala niya, katrabaho niya, pinsan niya, parang ganun. So, nakikita ko share dito na siguro makikipag-group date ka. Okay? So, yung kaibigan mo, may boyfriend or girlfriend, tapos isasama niya yung kakilala, tapos ipapakilala sa'yo. So, parang ganun. So, possible ito this year. And, nakikita ko din sa Leo na posibleng may proposal ka. It's either wedding proposal. So, may engagement dito ang mangyayari this year. And nakikita ko na yung taong ito na magpo-propose sa'yo ay i-assure ka niya na talagang ikaw lang ang nasa puso niya. And at the same time, i-assure ka niya na seryoso siya sa mga sinasabi niya sa'yo. Okay? Okay. Okay, so King of Wands, Zero the Fool, 8 of Swords. Wow. So, okay. Nakikita ko share dito, if ikaw naman ay isang Leo na in a relationship ka dati, may karelasyon ka, pero hindi naging maganda yung relationship mo, like toxic, parang naka-jail ka, diba? Yung parang nakakulong ka. Sinasakal ka siguro. Nasasakal ka sa relationship. 8 of Swords. So, nakikita ko sir dito na siguro nagkahiwalay na kayo. And Ace of Wands, excited ka. Excited ka this year na parang iniisip mo na magkakaroon ka ng susubo ka ulit. Diba? Yung parang na-trauma ka. Na-trauma ka, na-stress ka sa past relationship mo. Tapos, dumating yung 2025, parang nakikita mo na, siguro it's time for me to trust again, diba? Parang gano'n. So, nakikita mo na handa ka na para makipagsapalaran sa relationship. And nakikita mo dito na kailangan mong trabahuhin ito. Okay? Kung hindi nag-work yung past, posibleng itong present na plano mo, or itong present relationship mo, if in a relationship ka na, ay tatrabahuhin mo siya. Okay? Parang nakikita ko yung sobrang motivation sa'yo. Okay. 3 of Cups. Diba? So, nandito yung 3-3. Nandito yung positive and negative. So, yung nanloko sa'yo, or yung panlulokong ginawa sa'yo, or yung pain and heartaches, yung loss, pain and heartache and loss na naranasan mo, ay posibleng mapalitan siya ng happiness, fulfillment, achievement, accomplishment, and satisfaction this year. So, pwedeng yung dating heartbroken ay posibleng ikasal sa taong ito. Yung dating inabuso, yung dating iniwanan, ay posibleng makatagpo ng talagang stable and secure na love life this year. Okay? Okay, 6 of Cups. And next is 6 of Cups and 5 of Swords. So, nakikita ko sir dito, may iba naman na Leo na i-give up mo na itong relationship na parang
hindi naman nag-work eh. Parang nagsasama lang kayo dahil sa anak, or pwedeng nagsasama lang kayo dahil sa bulay. Yun lang yung parang sanay ka na sa comfort zone mo, siya yung comfort zone mo. Five of Swords, may give up ka this year. Okay? Yung Six of Cups, yung parang balance, yung iniisip mo na may mga couple kasi na kahit sobrang stress na sila, depressed na, nagkaka-anxiety na, hindi nakikipaghiwalay kasi iniisip nila yung anak nila, or kung wala pang anak, yung sasabihin ng kapamilya, ng kaibigan, parang ganun. So this year, nakikita ko sa'yo dito na wala ka nang pakialam. Ang concern mo ngayon is gusto mo ng freedom, gusto mong makalaya sa toxic na relationship na yan. Okay? Oh. And yung iba naman sa inyo, wala kayong masyadong focus sa relationship kasi ang focus nyo ngayon is magkamal ng maraming pera. Diba? So, nakikita ko sa'yo dito na yung iba busy sa trabaho, nakafocus kung paano kikita ng malaki, and wala sa vocabulary nila yung paghahanap ng relationship. Oh, tingnan mo to Leo. Diba? So, kung makikita mo dito, yung focus mo is left and right money. Okay? Parang iniisip mo, okay, kung magmamahal ako, dapat mayaman. Kung magmamahal ako, dapat may trabaho. Kung magmamahal ako, dapat mas magaling siya, mas financially stable siya doon sa ex ko. Parang ganun. So, yung iba din, wala silang amor sa pakikipagrelasyon this year kasi nakafocus talaga sila sa pagtatrabaho, sa income nila. Okay? So, Nine of Cups, nakikita ko na yung iba na posibleng susubok ulit sa kanilang buhay relationship, talagang matatagpuan nila yung wish nila. Wish na lalaki, wish na babae, yung minamanifest talaga nila. Kung ikaw to, like heartbroken ka dati, makakatagpo ka ng taong talagang compatible sa'yo, talagang makukuha mo yung parang wish mo talaga, yung financial and emotional freedom na to. Kasi diba, parang dati, hindi masyadong stable yung financial ng taong kasama mo, or asawa mo, or kung sino man. So, dito naman, Princess of Cups, nakikita ko na may relationship na i-give up yung ibang Leo kasi makakatagpo siya ng bago. Lalo yung lalaki. Nakikita ko yung lalaki dito, marami siyang rason. Marami siyang rason na ayaw niya na dito sa present niyang asawa, or present niyang girlfriend, or boyfriend. Kasi may napupusuan siya, or may nagkakagusto siya sa kanya. And then, doon niya nakikita sa bago na tong parating, yung pagmamahal, or yung attention na kailangan niya. Okay? So, paki-comment sa comment section, Leo, if you resonated dito. Okay? Thank you guys, and see you again. Bye!